dahil mukhang itutuloy naman nila talaga at yun talaga ang plano. At Naku po! very Huh. polarizing to eh. Watak-watak na nga tayo. Nagiging Luzon versus Vismin tayo. Hoy! May nag-leak na message mismo ng Pangulo sa mga kongresista na Talaga dinidiscourage. itutuloy. Hindi ba yun ang sabi nila? Itutuloy nila. Sabi nila sa katungkulan nila, responsibilidad na Nako, ito ho talagang si Senator Amy Marcos, walang kadala-dala. No, hindi na ho tatalab yung mga ganyang klaseng banat nyo sa social media. Wala ho kaming pakialam kung sumama ang loob nyo. Dahil napakaraming senador ang nagpahayag ng kagustuhan na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Simple lang naman ho yan, Senator Amy. No? Tingnan ho natin kung saan nagmula lahat ng kapalpakan, lahat ng problema na yan ng Office of the Vice President. Bago ho tayo bumira ng ganyan, kausapin nyo ho muna yung hipag nyong bangag, yung kapatid nyong bangag, at yung pinsan nyong ambisyoso. Ganun lang naman ho yun. Matatapos ho lahat ng problema na yan kung sakaling magkaroon kayo ng, nagkakaroon kayo ng miscommunication sa pamilya nyo. No? Magkausap-usap kayo para walang problema. No, kausapin mo yung pinsan mo. San, bakit mo naman ginaganyan yung best friend ko, sabihin mo, di ba? Pero bago lang yan mga kababayan, alam nyo na ako gagawin, di ba? Pabilisin ho natin ang ikot, isang like at isang subscribe. Every time muna nagsasubscribe kayo, alam ang nangyayari dyan, umiikot po yan. Pagkapindot nyo ho, iikot yan. Tingnan nyo, meron na namang nagsubscribe, kaya umikot ho yan. Kaya pagka nagsubscribe kayo ngayon, iikot ho ng iikot yan. Ayun na nga mga kababayan, hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi mabate yung talagang mga kababayan natin na napakatindi kung sumuporta sa PH Update. Again, di mandatory to, kumbaga pag ano lang ho ito, appreciation nitong si PH Update doon sa mga nag-extra pindot-pindot. Dito kay Sir Rolly Viente, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Beth Lemindog, Ma'am Beth Lemindog, ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Happy birthday, Ma'am Cathy Binag daw. Maraming salamat, Madam. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Erlinda Sulueta. Etong si Ma'am Erlinda, ano ho yan, kumbaga sa mga nagpapakulay, isa ho siya sa talagang masigasig. Lagi ho siyang nandyan para sumuporta sa ating mga ginagawang video. Ma'am Erlinda, maraming salamat ho sa $10. Mega love shoutout din ho. Nagulat tayo kahapon. Sabi ko, biglang merong nabuhay. Itong si Ambisyosa ako. Long time no see. Ingat ho kayo dyan sa sa Norway. Sa Norway ho yan. Mega love shoutout. Taga Norway ho yang si Ma'am Ambisyoso ako. Maraming salamat ho sa pagsuporta. At dito kay ATRT 1524. Maraming salamat ho sa $5. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Alcab05. Sir, maraming salamat ho Ingat ho kayo dyan sa New Zealand Maraming salamat. Salamat ho dito sa 2 New Zealand dollars. Maraming salamat ho. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo bago tayo rumekta. Pindutin nyo na muna sa mga kakapasok, sa mga hindi pa nakapindot. Alam nyo na ho ang gagawin mga kababayan. Pindutin nyo na ho yung like at subscribe button. Hayun na nga, rekta na ho tayo dito kay siya. Ano muna sabi nitong si Senator Amy Marcos dito sa dito sa post na to. Sen Amy, tigilan mo yan. Hindi ako nabibilib sa mga ganyang banat mo, no? Walang nabibilib sa mga ganyang banat mo. Ito, medyo sumama ang loob namin ni Sen Pato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Villar. Marami kami. Kasi isang dosena kami yata o 11 na nagtaas ng kamay at sinabi dagdagan yung budget ni OBP. Kaya lang, binaliwalaan ng loko. Kasi nga kayong mga senador, yung mga nagtaas, saludo yung mga yan. Siyempre, palakpakan tayo. Kay Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Villar, dalawa yung Villar dan, siguro. Senator Sinchat, Senator Mark Villar, ano ho yan, no? Talaga nagpahayag ng pagtaas ng budget. Ngayon, kung hindi kayo pinansin, 12, 11, alam mo, Senator Amy, kahit ikaw lang mag-isa, kaya mong baliktarin yan. Anak ng toka, presidente kapatid mo, madam. Presidente ho, itong si Marcos Jr., kapatid mo, presidente. Huwag ka magtaas-taas ng kamay. Punta ka sa Malacanang. Kausapin mo kasi yung lahat ng kabangagan na yan,
hindi naman ho nanggaling dyan sa Senado, dyan sa mga senador, o dyan sa mga congressman. Hindi rin ho eh. Hindi naman ho kukumpas ng ganyan yung mga congressman dyan sa House of Representatives kung walang timon na nanggagaling sa Malacanang. Kaya naman ho mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin itong si Attorney Salvador Panelo, kaugnay sa walang humpay na pagbanat dito kay VP Sara at base dito kay Attorney Panelo, hindi pa daw ho matatapos yung mga pagbarag na yan kay VP Sara anumang oras mula ngayon, di ba? Matindi ho itong niya na to, itong article niya dyan sa Manila Times. Pakinggan ho natin to. Yun, ito ho. Counterpoint. Okay, game. Umpisa na ho natin to. So in a nutshell, bakit po ganito ang laman ng counterpoint for today? Talaga namang unending. Wala nang katapusan. Sinimula nila, hindi pa tapos. Wala pa nga sa gitna Tuloy-tuloy pa rin yan. Kaya walang katapusang istorya Walang katapusan. ni Inday Sara. At dyan sa column kong yan, ay nagbigay ako ng maliban pa doon sa history. Ang mahalaga dyan, yung sinuri ko yung hindi umanong threat na hindi naman threat. Yun ang mahalaga doon. Sinasabi natin, ang problema kasi sa inyo, yung mga kontra kay Duterte, inilalayo ninyo, inilalabas nyo yung konteksto ng kanyang mga sinasabi. Kailangan kasi, pag nakikinig ka sa kanila, susuriin mo maigi. Titingnan mo yung mga kalakaran kung bakit sila nagsasalita ng gano'n. Yung history, yung mga circumstances that evolved para masabi ng isang speaker yung mga binabanggit niya. Hindi po pwedeng ang gagawin mo sa mga sinabi niya, pipili ka lang doon ng isang sentence. Okay, didispalingado talaga ang pagdating ng mga sinasabi niya. Maliwanag naman ang sinasabi niya Unang-una, talaga naman may threat sa kanya Wala namang kaduda-duda doon. Yun lang tatanggalin mo yung mga security detail niya. Nandun na kagad yung yung conclusion na bakit mo tinatanggal ang security? Di ba biglang bumabanat itong si Kong Hon na nakakabahala daw yung banta. Wala namang banta si VP. Napaka-conditional nga, sabi nga ng mga abogado. Di tayo abogado dito pero ito mga mahuhusay na abogado, si Kong Hon ho, hindi ho abogado yun mga kababayan. Kasi nababahala daw sila sa seguridad ditong si Marcos Jr. Pagka si Marcos Jr. biglang pumlakdayan dahil sa kapulburunan niya, yari ho kayo lahat dyan. Naku, J. Kong Hon, anak ng tokwa. Security, para nga bigyan siya ng proteksyon. Pag tinanggal mo yan, hindi siya bukas sa lahat ng uri ng karahasan laban sa kanya. Pangalawa, yung ginagawa mong pag-iimbestiga sa kanya, kung saan naghahanap ka ng magiging ground for impeachment, obvious na din. Gusto mo siya talagang tanggalin. Impeachment At alam mo naman natin, numbers game yan. Yung mga nandiyan sa Kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas na hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa. Isa lang pagkakataon, MJ, na hindi nakialam ang presidente. Si Duterte yun. Hindi yun nakikialam Kaya hindi niya nga alam na magpapalit ng speaker. Nalaman niya lang pagdating niya doon sa SONA. Pero ang realidad sa Pilipinas, lahat ng presidente, kontrolado talaga nila ang Kongreso. Kasi nga, nakikialam sila. Presidente ayaw makialam. O kaya, yung impeachment na yan, talagang tutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag nyo na ituloy yan, yun para malayo siya sa hinala na may kinalaman siya. Pangatlo, yung ginagawa nilang paghain ng demanda kay Inday Sara,
Eh, doon nagpapatunay, talagang gusto mong i-eliminate ito eh. Impeachment, removing from office. And then, yung demanda naman, gusto mong ikulong. In both cases, madali mo na siyang patayin. Ha? Kasi, pag na-remove ka from office, wala ka ng security. Pag ikaw naman nakukulong ka, dali mong patayin kasi nasa labas ka. O kaya, yun ang background doon. Kaya sinasabi, Kaso yung dalawang senaryo ho na yun, isa lang ho ang resulta nga kahihinatnan yan kung sakaling ipagpatuloy nila yung mga kabalintunaan na yan. Real talk kung sakaling ikulong si VP. Naku, yung pag-iinit kinulong pa lang ko yung chief of staff niya. Chief of staff pa lang ang nakulong. Contempt, actually contempt lang siya Chief of staff pa lang nitong si VP. Halos magkagulo ng Pilipinas. Imagine niyo na lang mga kababayan, kung si BP pa ang ginawan ng ganun, itong mga congressman na to, at gusto ho siyang trabahuhin ng NBI, di ba? Ng NBI, gusto ho siyang, sinubpi na ho siya, buti na lang, di dumating. Kung dumating yun, naku, maghahalo balik sa tinalupan dyan sa NBI na yan. sabi niya, kung mapapatay ako rito, para siya nagsusulat ng last will and testament, eto po, ang mga pinaghihinalaan ko rito. Ang ibig niya pong sabihin, pag ako'y patay na, walang iba na pwede niyong to run after itong mga taong ito. Kasi wala namang iba na papatay sa akin. Dahil sila lahat ang makikinabang sa pagpatay ko. Hindi ako makikinabang. Gaya ng sinasabi ng isang USEC dyan sa DOJ na mastermind daw siya ng potential crime. Dahil siya'y makikinabang. Paano makikinabang? Patay na nga siya Nako po! So, okay. Pagka kasi hindi kayo abogado o USEC kayo, kung abogado man ito, wag ko kayo magpadala sa inyong emosyon. Kakainin kayo ng inyong emosyon. Huwag ganun. Masusuplak lang kayo nitong si Atty. Salvador Panelo. And she succeed to the presidency. Kasi pag pinapatay daw yung tatlo, makikinabang siya. Jesus Maria Jose, ano bang klaseng mga walang sentido común walang lohika. Alam mo kasi, pag ikaw'y nagtatanggol, ang nangyayari kasi dito sa administrasyon, mga opisyalis, nagkakandara pa siya. They're tripping over themselves. Trying to justify na wala nang sense. Nagmumukha tuloy mga tangier sila. Katawa-tawa. Yeah? At Attorney Sal, hindi pa raw natatapos Nagmumukha daw kayo mga tanga kayo dyan sa amin. Ibang klase talaga. doon ang mga kaso laban kay VP dahil maliban po sa grave coercion, direct assault at disobedience to persons in authority, may iba pa bang mga kasong isasampa ang PNP at sinabi ni PNP spokes General itong tagapagsalita nila. General na pala siya? General na. Ha? Paano naging general yun? Police Brigadier General Gene Fajardo. General, ha? 1 star. Hindi raw ito politically motivated, Attorney Sal, sa lahat mga ginagawa nila. Nag-iisip pa sila kung anong pwedeng idagdag. Hindi politically motivated, ha? Bulayin mo lelang mo. Samantala, sinagot ni VP Sara Oy, Gin Parno, bulahin mo daw yung sino bang lelang mo? Si Marbil. Bulahin mo si Marbil. Duterte ang pahayag ng isang mambabatas laban sa kanya na sinasabing siya ang ugat ng mga kaguluhan ngayon sa politika. Samantala, hindi patiyak ang Vice Presidente kung makakadalo ba siya sa NBI, patawag na NBI ngayon pong December 11. Si Cresceline Catarong magbabalita. Mga gagawing mga bagay-bagay. Your thoughts on that, sir? Ako, matagal ko na, isinulat ko na yan sa Yung aking column noon sa Tribune. Sinabi ko na rin yan paulit-ulit na in that year, she had the presidency in her hands to her taking. Pero iba yung kanyang, gaya ng sinabi niya, meron siyang mga mahalagang bagay. Saka siguro, iniisip niya, bata pa siya noon mga 42 lamang siya
Kaya hindi siya pumasok. Pero siguro in hindsight, baka iba na nasa isip niya ngayon. Pero sabi ko nga sa kanya, yung mga nangyayari sa kanya, yan ang aking text sa kanya. The obstacles that are thrown to you have been placed there by the gods of destiny to make you stronger and resilient and to prepare you for your assumption to the presidency. Yan ang sinabi ko. Yang mga balakid na yan, yung mga panghaharang sa'yo, pang aalipusta, paglalabag sa iyong karapatan, lahat yan inilagay dyan, itinapon dyan ng mga Diyos ng tadhana upang ikay maging malakas at upang ikaw ay ihanda sa iyong daan patungo sa panguluhan ng ating bayan. At siya, nanonood dito, Attorney Sal, nag-comment sa YouTube. Daan na rin daw ito, Attorney Sal, ng ating dakilang ama para maipakilala kay VP Sara kung sino yung mga nagpapanggap at sino yung tunay na kaibigan. At saka sa totoo lang, marami naman talagang gumagamit sa mga Duterte. Marami kita mo yung isang broadcaster Marami ho yung mga yan, sa totoo lang. Marami na talaga, kaibigan sa mo. totoo lang. Iba na tono. Dati, sip-sip na sip-sip ngayon binabanatan niya na administrasyon. Naku po, Isa pa yun, kilala ko yan. bulahin mo, lelag mo. Samantala, Attorney Sal, kaugnay naman sa pagkwestiyon ni dating Pangulong Duterte sa pagsuporta ng administrasyon ng militar at hamong protektahan ng konstitusyon. Sinabi po ng ilan nating kababayan na kung totoo man daw na hindi partisan, hindi non-partisan ang AFP, bakit daw nagpahayag na suporta ang AFP chief sa kasalukuyang Pangulo? Naku Mas po. mabuti raw sana na hindi na lang ito nagsalita o naglabas ng reaksyon sa naging pahayag ng former president. Hinamon pa ni General Bronner ang mga sundalo na mag-resign bago maglabas ng kanyang saloobin sa mga nangyayari ngayon sa mga ingay sa politika. By the way, bakit wala si Ma'am Han? Ma'am, nasa Bigyan ko ngayon ko lang na po siya, bakit itong si Sir MJ nandito? Alam ko dapat si Ma'am Hana Anong masasabi mo dyan, Attorney Sal? Yung mga yan, natural lang yan, ganyan mga sasabihin. Pero pag nakita nila ang taong bayan ay punong-puno na, tandaan niyo sabihin ko, isa yan sa mga babaliktad. Pagdating ng panahon. Sabi nga sa isang awitin. Samantala, ilang araw nang namalagi sa EDSA Shrine ang ilan sa ating mga kababayan na mula pa sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas para ipahayag na sawang-sawa na sila sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. Panawagan nila ngayon, tigilan na ang labis na pamumulitika. Yan ang tinutukan ni Almar Forzuelo. Ito, pakinggan natin itong si Ma'am MJ Kimbo. 31 million ang bumoto sa kanyang karamihan dyan. Binoto siya dahil naniwala tayo na ipagpapatuloy niya ang mga magagandang nasimulan ng Pangulong Duterte. Pero anong nangyari? Yung mga big ticket projects hindi na natuloy. Kaya ang resulta, Yung drug war, nawala. Nagbalikan na naman ang mga pushers, ang mga adik, ang mga drug lords. Diba? Yung sinasabi nilang pogo na tinanggal nila, anong nangyari? Napalitan lang ng panibagong mukha na kanilang mga kaalyado. Ibang sentimiento ng ating mga kababayan. Yan ang sinabi ko, yung people power, matagal pa yan. Nung kami, took us 21 years. 21 years. Estudyante pa lang ako bago sumabog yan noong 1986. Talagang it takes time. At saka kailangan dyan ang kukunin mo talaga. Yung mga nasa middle class na influencer. Kasi mga, yan, nakikinig sa kanila yung mga tao dun sa sinasakupan nila. Pag yung mga nangunguna, hindi magaling magpaliwanag o kaya naman puro mura ang matatanggap mo, talagang mahihirapan tayo.
Kaya nga, di ba sabi ni Presidente Duterte, this is not the time. At gaya rin nung sinabi ko, huwag people power, pero lumabas kayo. Lumabas kayo ng mapayapa, iparating nyo, ipaalam nyo ang inyong damdamin sa kinauukulan. Sapagkat kayo ay bahagi ng lumikha ng pamahalaan. Kayo ang nagluklok sa kapangyarihan ng mga taong inyo ngayong binabatikos. At kayo rin na may kapangyarihan na tatanggal sa kanila. Pero bago mangyari yan, kailangan mo na mapayapang pagpapahayag ng mga diskontento, yung mga pagkontra sa paglabag sa kapangyarihan or pang-aabuso sa kapangyarihan, paglalabag nila sa karapatan ng mga kasama nila sa gobyerno na ngayon ay kinakalaban nila pagkatapos na sama-sama silang nagdiwang ng kanilang tagumpay. Dahil lamang gusto nilang manatili sa kapangyarihan at sirain ang hadlang sa kanila tungo doon sa kanilang pangarap. Sabi ni Orly Merida, words of wisdom na naman. Ito, pakinggan nun natin ang interview nitong si Senator Amy Marcos. Ano naman kayang pagpaparinig ang gagawin niya dito? Game? Na kaibigan ni ni Vice President Sara. Ano po yung nararamdaman nyo ngayong may mga umiinit na namang bangayan sa pagitan po nila? Well, hindi ko na pinag-iisipan sa totoo lang kasi nag-decision na ako ng maaga na iwasan na lahat yan. Kaya nga hindi na ako nakipag-alyansa kasi alam ko mauuli sa masakit, madugo at pangit na hagisan ng putik. Ang sagwa kaya sabi ko, trabaho na lang tayo, iwas muna tayo sa alyansa kasi mauuwi sa politika at ipagdasal natin sila. Higit sa lahat, sana ang maghari sa buhay at puso ng bawat isa ay yung kapakanan ng Pilipino. Yun na lamang. Pero Hindi ka nakialyansa kasi alam mo, walang endorsing power ang kapatid mo. Hindi ka nagpunta kay VP Sara kasi masasaktan yung damdamin ng kapatid mong bangag. Yun lang naman kasimple, ganun lang naman kasimple yun. At least nasa gitna ka kahit papano yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Kung meron ka mabubudol isa dalawa, okay na yun. Diba? Yun lang naman ho yan. Pero sa tingin nyo ho ba mga kababayan, kung si VP Sara presidente, hindi didikit yang si Amy Marcos dito kay VP? Kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte presidente, hindi ho siya magpapa-endorso, hindi ho siya sasama sa senatorial seat ng administrasyon. Ang alam mo, Senator Amy Marcos, ganito lang yan. Nakikita nyo sa survey, naririnig nyo sa tao, galit ang sambayan ng Pilipino sa kapatid mo. Yun ho yun. pero may ilang senador ho yung nanawagan na sana daw ho mag-intervene kayo bilang ang kapatid ng Pangulo at bilang malapit kay VP Sara para daw mapahupa yung kahit papano yung tension. Mukha naman na nagkakatahimikan ng kaunti. Pero ito nga, abala ako dito sa impeachment na ipapadala ng Kongreso sa susunod na linggo dahil mukhang itutuloy naman nila talaga at yun talaga ang plano. At Naku po! very polarizing to watak-watak na nga tayo. Nagiging Luzon versus Vismin tayo. Tuloy! Ang sagwa naman kasi laging naririnig ko sa tatay ko, laging sigaw niya talagang isang bansa, isang diwa. Literal Nako. So ano yung mga pahayag nitong si Marcos Bangag? Ganito lang pala ho yun. Okay didistansya ako. Papadala ako ng text dito kay Tonying. Ipapakalat sa social media na pinipigilan ko na wag i-impeach si VP Sara. Bakit? Kung sakaling ituloy nila, hugas kamay na ako dyan. Wala na akong kaalam dyan. Kumbaga karapatan na yan ng kung sino mang Poncio Pilato dyan sa House of Representatives na mag-entertain o mag-file yung kanilang mga organization
ng impeachment laban kay VP. Pero sa amin dito sa Malacanang, hindi namin gusto yung impeachment. Naku, itutuloy ho ata. Ngayong umaga, abangan ho natin. Ngayong hapon, abangan ho natin yung impeachment Sabi na yun yan. kasi sa ama ko, yung Harlika Highway, Ama mo na naman. Ama mo, puro na lang ama mo. Ama mo. Lahat ng isla ng Pilipinas kasi isang bansa lang tayo. Di ba nagsiselos yung ina mo, madam? Puro lang ama mo. Wala bang ina mo? Sa ginagawa at sa nangyayari, lalo higit kapag natuloy ang impeachment na yan, abay, hindi lang parti-partido, hindi lang kaalyado, hindi lang politika, kundi talagang winawatak sa watak mo ang buong kapulungan. Ma'am, sa tingin niyo desidido pa rin yung House na magsulong ng impeachment considering na may nag-leak na message mismo ng Pangulo sa mga kongresista na Talaga dinidiscourage. ito itutuloy. Hindi ba yun ang sabi nila? Itutuloy nila. Sabi nila sa katungkulan nila, at responsibilidad na Nakakatawa. Ito talaga si Senator Jaime Marcos. Imbis na pagandaan mo yung isesend na impeachment sa inyo dyan, punta ka sa kapatid mong bangag. Punta ka sa pinsan mong ambisyoso. Makiusap ka. For the sake of Filipino people, itigil na natin yung walang kwentang pamumulitika na yan. Di ba? Yun lang naman ho yan eh. pangasiwaan ang bawat impeachment complaint. So, klaro na itutuloy. Oh, kasi 'di ba sabi ni presidente, dinidiscourage niya yung mga congressman dahil waste of time at wala naman itong may tutulong sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Oo, pero bakit parang tuloy-tuloy pa rin? Kasi ang pagkadinig ko dun sa mga statement mula sa Kongreso, duty daw nila yun, so gagawin daw nila. Mhm. At kung sakali, Wala ho, hindi ho talaga kontrolado nitong si Bangag, yung mga tao sa House of Representatives. Nakita nyo ho nung panahon ni Tatay Digong. Anong sabi ni Tatay Digong? Lenny, matatapos mo ang termino mo. Anong nangyari kay Lenny Robredo? Tapos ang termino. Sinabi niya, stop it. Tigilan nyo yan, di ba? Gigil na yung mga mga congressman nung mga panahon na yun. Gusto na ho nilang tanggalin itong si Lenny Robredo, di ba? Kasi wala namang ginagawa, paswelduhin lang ho siya ng pamahalaan, di ba? Yung talaga, ka-impeach yan si Lenny. Pero ano sabi ni Tatay Digong? Huwag niyong i-impeach, patapos natin sa ALE yung kanyang termino. For example, nawala si Lenny, ano pa, nasaan pa opposition? Tama nga naman yung naging approach si Tatay Digong noon natapos nitong ng Ali yung kanyang termino. Etong administrasyon na to, hindi ho niya kontrolado yung mga sa bagay ang presidente ngayon si Lisa Araneta di ba? At itong si Martin Tamba. Sila presidente, silang dalawa ngayon kahit ano pang text message na yan na in the larger scheme of things. Na ilinabas nitong si Anthony Taberna. Wag ko kayo maniwala. Noong pa lang nakita ko, sabi ko, ba't si Tunying naglalabas? Anong meron dito sa balita? Na na ho tayo, di ba? Na nagduda na tayo doon sa... pakialam namin anong... Di ba? Pinipigilan. Hindi mo naman kontrolado yan eh. Kinakagat ka na nga ng kamatayang black. sa tingin niyo ma'am, makalulusot ito at makakarating sa Senate? Oo. Sigurado makakalusot yan sa Kongreso. Kasi kung ano man ang ninanais ng liderato doon, natusunod naman, mukha na Yung budget nga ni VP na 733 million, pati sa Senado nakalusot eh. Yung pa kayang impeachment na naman yun ng direksyon. At si BP Sara, ang sabi niya doon sa mga panawagan na reconciliation, sabi niya, umabot na sa punto na point of no return, pero si PBB, ang sabi niya, never say never. So, sino sa tingin niyo, ma'am? Talaga bang nasa point of no return na yung status? Nasa sa kanila yan. Hindi sa akin. Tulad ng sinabi ko, ang pinagdarasal Wag mo akong tanungin, madam. Ha? Wala akong dyan. Distansya ako dyan. Away na yan eh. Impeachment lang pag-usapan. Doon lang tayo sa impeachment. Wala tayong alalayo sa impeachment. O yung away nila, yung point of no return, yung never say never, wag mo yan. Wag mong pakialaman yan. Di ako sasali.
ko, ang sambayan ng Pilipino. Hindi nakakabuti itong nangyayari. Ma'am, may patanong lang si Marlon Ramos ng Inquirer. Nabanggit daw ba sa inyo ni BP Sara na may banta sa kanyang buhay? Dahil ba kaya siya nagbanta sa Pangulo dahil may para daw mapigilan yung masamang Yan na naman, banta, wala namang banta. balak laban sa kanya? Sa palagay ko, hindi naman kailangan banggitin pa nino man na may banta sa buhay ng isang Duterte. Tulad ng isang Marcos, lagi naman may banta sa mga buhay namin. Kaya may security kami. Kahit ayaw na ayaw namin ng security, nung bata kami, di naman kami makatakas sa security. Kasi parati naman kaming nasa utos ng iba't ibang masasamang loob na kami ang dapat mauna kapag nagkagulo. Hindi naman kailangan pag-usapan yan, given. Ngayon na nga mga kababayan, dito na ho natin wawakasan, tatapusin ang ating reaction video. Kung maabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, alam nyo na ho gagawin. Mamaya, abangan nyo lang ho mga kababayan. Meron ho ata silang press con dyan sa House of Representatives. No? Abangan lang ho natin kung, tsaka yung impeachment kung ipa-file nag-aano ho sila, nagpe-press con. Mamaya ho, abangan nyo lang, babanatan natin itong press con na to, nitong mga young guns. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.